Welcome, welcome to Stories by Nell. Hindi pa rin matigil sa pag-iyak si Elise sa kanyang mga nalaman at nasaksihan patungkol sa kanyang nobyo. Hindi siya makapaniwala na sa pangatlong pagkakataong binigay niya rito ay lulukuhin siya ulit nito. Dali-dali siyang pumara ng taxi at sumakay. Sabay turo na rin ang daan sa driver patungo sa tinutuluyang apartment nila ni Carla, ang best friend niya. Habang nasa biyahe patungong apartment ay nakatulala lamang si Elise sa labas ng bintana ng sasakyan. Wala sa sarili niyang pinagmamasdan ng mga tao at sasakyang nagkakagulo sa labas. Ang mga ingay ng mga nagbubusi ng sasakyan ay tila baliwala sa kanya. Tumulo na naman ng di namamalayan ng kanyang mga luha. Nagtuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha niya at doon ay muli na naman siyang humagulgol na iyak na tila ba ay hindi man lang ito nakakabawa sa bigat ng nararamdaman niya. Hindi man lang siya nakakaramdam ng paggaan ng kalooban. Ang tanga mo. Ang tanga-tanga mo, Elise. Wika nito sa sarili habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Pagbaba niya ng taxi ay agad niyang itinungo ang pinto ng apartment at pinihit ang susi sa doorknob. Pagkapasok ay inilapag niya ang mga daladalang gamit at mga pasalubong na pinamili sa maliit na center table sa sala. Ginawa niya ang tuwalya sa kwarto at tinungo naman ang banyo para maligo at para kahit papaano ay mahimasmasan siya sa halos walang tigil na pag-iyak niya. Sa banyo ay binuksan niya ang gripo sa bathtub pati na rin ang heater nito. Naglagay siya ng 2 shower bombs at nagsindi ng kandila at saka ito nilapag sa gilid ng bathtub. Nang bahagya na itong mapuno, isa-isa na niyang tinanggal ang mga botones ng suot ng damit at pantalon, kasama ng kanyang innerwear at saka ito hinubad. Binanlawan niya saglit ang katawan at buhok gamit ang shower at saka dinala ang sarili sa maligamgam na tubig ng bathtub. Dahan-dahang hiniga ni Elise ang katawan at isinandal ang ulo sa bathtub pillow. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Doon ay muli niyang hinayaan ang sariling umiyak at isipin ang lahat ng panloloko at pananakit ng kasintahan nito sa kanya. You're a cheater, Dan. Tama nga si Carla. Hindi na talaga dapat kitang minalikan. Hindi na dapat ako nagpaloko at nagpauto ulit sa'yo. Wika nito sa sarili. Pilit na ikinalma ni Elise ang sarili sa pamamagitan ng pagnamnam ng ligamgam ng tubig at aroma ng sabong inihagis niya rito. Nagtagal siya ng halos 1 oras sa pagbababad sa tubig. Nang mahimasmasan ay tumayo na ito at dali-dali namang binalawan ng sarili sa shower. Pagkatapos ay agad na ikinuha ni Elise ang tuwalya at pinulupot rito ang tumutulo pa niyang buhok. Sunod nito ay kinuha naman niya ang bathrobe at kanya itong itinapis sa kanyang balingkinitang katawan na nooy unti-unti nang nakakaramdam ng lamig. Dinray ni Elise ang bathtub at kinuha ang paubos ng scented candle at saka ito itinabi sa loob ng maliit na aparador sa banyo. Lumabas siya ng banyo at tinungo naman ang pinto ng kwarto at doon ay nagbihis ng kanyang pink satin slip dress. Binlower rin niya ang basang-basa niyang buhok at nang matuyo ito'y agad na siyang humiga sa kama. Doon pa lamang siya nakadama ng matinding pagod at antok. Muli na naman siyang umiyak hanggang sa hindi na niya namalayang tuluyan na pala siyang nakatulog. Kinaumagahan, bugto ang mga mata ni Elise na bumangon ng kanyang higaan. Nakaramdam siya ng kaunting gutom at naisipan niyang magpa-deliver na lamang ng aalmusalin sa umagang iyon.
Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag na sa mga oras na iyon ay puno na ng missed calls and messages ni Carla. Sa kabilang sulok ng bag niya ay napansin niya ang isang panyong kulay sky blue na may checker designs. Kinuha niya ito at may pagtatakang tinitigan. Alam niyang hindi ito sa kanya at agad rin naman niyang naalalang iniabot ito sa kanya ng estrangherong lalaking nakasabay niya sa elevator kahapon. Sinubukang alalahanin ni Elise ang mukha ng lalaki ngunit tanging boses lamang nito ang naaalala niya. Nagulat na lamang siya nang muling tumunog ang cellphone niya. Nabaling ang atensyon niya rito nang makitang tumatawag si Carla. Pinindot niya ang accept button at, Hello, Bes. Bakit hindi ka nag-text or chat? Nakauwi ka na ba? Hi Bes. Pasensya ka na. Sobrang napagod ako kahapon kaya nakalimutan kong mag-text sa'yo. Akala ko naman nakidnap ka na. Bes, siya nga pala ha. Pupunta nga pala dyan yung magkakabit ng internet. Tumawag sa akin kanina na ngayong araw daw nila ikakabit. Sige, ganun ba? Ako na bahala mamayang humarap sa kanila, Bes. Teka, bakit parang tamlay-tamlay mo, te? May nangyari na naman, no? Ay, hindi Bes. Wala. Okay lang ako. Ay sus, nako Elisa. Sa halos araw-araw nating magkasama at tinagal-tagal nating magkaibigan, hindi mo na ako maluloko, no? Sabihin mo, si Dan na naman yan. Bes, Ang nasabi na lamang ni Elise at muli na naman itong humagulgol ng iyak. Sinabi niya lahat ng nangyari kay Carla at ang nakita niya sa kondo ni Dan. Grabe. Kahit kailan talaga yung lalaking yan, hindi na nakontento sa'yo. Dahil ba hindi ka pumapayag sa gusto niyang may mangyari sa inyo? Naku Elisa, sasampalin ko na talaga yan pag nakita ko. Huwag na huwag mo kong pipigilan, ha? Bes, sa tingin mo, dahil nga kaya doon kaya palagi niyang ginagawa sa akin to? Gusto mong malaman ng totoo. Ito i-real talk na kita, ha? Ang tigas kasi ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Matagal ko nang hindi gusto yung lalaking yan para sa'yo. Literal na chick boy siya. At isa pa, Bes, tandaan mo, kahit na ano pang rason niya, mali naman loko ng tao. Lalo na ng girlfriend niya na wala namang ibang ginawa kundi gawin lahat ng pabor para sa kanya. Kung talagang gusto ka niyang makuha, bakit hindi siya mag-propose sa'yo, pakasalan ka? Bakit panluloko ang solusyon niya? Bumuntong hininga si Elise. Bes, umuwi ka na dito please. Sabi ni Elise na noon ay umiiyak pa rin. Oo, Bes. Actually, kaya rin ako napatawag para sabihin uuwi na rin ako mamayang gabi. Baka ako may gusto ka pang ipabili. Wala na, Bes. Anong nakain mo at nabago ang isip mong umuwi ka agad? Wala. Ang boring. Ang boring palang mamasyal mag-isa. Tsaka, feeling ko naman, napuntahan ko na halos lahat dito. Kako yung naiwan na leave ko, ipapahinga ko na lang para marami akong energy pagbalik ko ng opisina. Bilisan mo na lang makauwi para naman may makausap ako dito at hindi ko ganang maalala yung ginawa ng walang yang yun. I'll let you know, Bes, okay? Kapag OTW na ako dyan sa apartment. I'll be home at 10 p.m. maybe. Alas 6 pa kasi ang alis ko dito. Sige, Bes. Ingat ka, ha? I'll see you soon here. Bye. Mamaya na natin ituloy pag-usapan niyang pinagdadaanan mo. Tama ng iyak, okay? Bye. Nagpa-deliver na lamang si Elise ng almusal at tanghalian niya sa apartment pagkatapos ng pag-uusap nila ni Carla. Sa mga oras kasi na yun ay wala siyang ganang magluto o kumilos. Mabigat pa rin ang kalooban niya sa mga nangyari at nasaksihan. Pilit niyang ibinaling ang isip at atensyon sa pamamagitan ng pakikinig ng music at panonood ng mga palabas sa Netflix.
Sa buong araw na yon ay walang ibang ginawa si Elise kundi manood at kumain. Hindi niya maikakaila na umaasa pa rin siyang i-text o tawagan man lang ni Dan para magpaliwanag. Ngunit wala ni isa sa mga naisip niya ang nangyari. Walang kahit na anong mensahe o tawag mula kay Dan. Marahil na dahil hindi pa nito alam na nabisto na siya o wala talaga siyang pakialam sa kanya. Agad niyang sinawayang sarili upang maiwasan ang muling pag-iyak sa isiping niloko na naman siya ng lalaking pinakamamahal niya. Makalipas ang ilang oras sa paghihintay, muling tumunog ang cellphone ni Elise. Si Carla. Hi, Wes! OTW na ako dyan. Kumain ka na? Oo, bes. May natira pang ulam kanina sa pinadeliver ko. Yun na lang yung kakainin ko para hindi sayang. O sige, Bes. Tawag lang ako ulit kapag pababa na ako, ha? Pahil po ko sa gamit. Ang dami kasi nito. Pasensya ka na, ha? Oo naman. Sige, bes. Tumawag ka na lang. Ingat ka. Maya-maya pa ay dumating na si Carla sa apartment. Agad itong naglinis ng katawan at pagkatapos ay tumungo ng sala para kausapin si Elise. Muling ikiniwento ni Elise ang mga nangyari kay Carla ng mas detalyado. Pinipigilan niya ang sarili na muling humagulgol sa pag-iyak at kung minsay dinadaan na lang niya sa biro ang pagkwento. Alam mo, bes, I suggest mamasyal ka somewhere. Yung hindi ka lang pupunta sa isang lugar dahil lang sa trabaho. Give yourself a break. Mag-enjoy ka. Sasamahan mo ba ako? Sige na nga. Kahit na gusto ko sanang magpahinga pero dahil sa sitwasyon mo, nasamahan kita. Saan bang balak mo? Wala pa akong maisip, bes. Pero parang gusto ko mag-beach. Alam mo, gusto ko rin yan. Boracay? I bet you can find peace and calmness sa beach na yun kasi hindi na ganun ka-crowded ang lugar. Sige, sa tingin ko, yun nga ang kailangan ko. I-avail mo na yung 2 weeks vacation leave mo para makakita ka naman ng ibang tao at hindi lang umiikot dyan sa lalaki ang mundo mo. Wait, I'll check the travel dates and I'll book a flight na, ha. Wika ni Carla sabay browse nito sa cellphone niya. Agad namang nakakita ng murang ticket si Carla at binook ito. Kasama na rin rito ang hotel na tutuluyan nila sa Boracay. O ayan ha, mag-restart ka ng bongga para pagbalik mo ng opisina, di ka na ulit tulala sa kakaisip na naman sa manloloko na yon. Wika ni Carla. Oo, bes, hindi na. Hindi na talaga ako makikipagbalikan sa kanya kapag tinanggapan niya akong kausapin ulit. Tugon naman ni Elise. Asus, totohanin mo na yan ha. Sasabunutan na talaga kita kapag nagpauto ka na naman dun. Bes, alam ko namang nakakasawa akong payuhan. Pero this time, maniwala ka na sa akin, okay? Daming beses kong nagpauto sa kanya. Naniwala sa mga pangako niya. Tapos ang ending, ako pa rin pala ang luhaan. Mabuti na nga lang at nandyan ka para alalayan at tamayan ako sa paulit-ulit na drama ko. Salamat at di ka nagsasawang pakinggan at pagpasensya ng mga katigasan ng ulo ko. Sabay yakap ni Elise kay Carla. Naku, ano ka ba? Wala yun. Kaya nga tayong magkaibigan eh. At isa pa, masasaan pa at makakaraos ka rin dyan sa pinagdadaanan mo. Pero, bes ha, sana naman totohanin mo na yung sinasabi mo. Wag na wag ka na talaga ulit magpapauto sa lalaking yun. Sa ibang lalaki naman. Bika naman ni Carla, sabay tawa nilang dalawa.